Dadalhin kita sa aking mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Natunan po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga, Siyensya, Teknolohiya. Ito po si Terry Alpa at syempre tayo po ay napapakinggan sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At ngayon po ay special po ang ating guest ngayon. Ito po ay napakabait po nating former secretary na namimiss po namin. Okay, at siyempre bago natin pakilala po ang ating guest, pakilala mo natin ang ating partner. Ito po yung ating DOST correspondent, walang iba kundi si Miss Beth Padilla. Yes, Miss Beth, bati ka muna sa ating mga tagapagtatapos. Hello, magandang hapon sa ating mga katropa, sa AFP, mga listeners. Nandito po ulit ako. Pasensya na nakamasaragay. Ito ko may istorya. Mahaba. Okay, kamusta kayo? And Secretary De La Peña, magandang hapon po. Yes, okay. At bago lahat tayo po'y napapakinggan po sa apat na sulok ng mundo ang ating pong bantay at kasangga ng OFW International, Founder Albert Bonson. Okay, friend, ikaw nang pakilala sa ating guest ngayon. Go ahead. Hey, ano natin, no? Ang aking pong panauhin sana ito ay si Professor Fortunato De La Peña, ating kalihim ng Department of Science and Technology mula 1996 hanggang 2022. Sa kasalukuyan, siya po ay presidente ng Philippine Association for the Advancement of Science and Technology, PhilAAS, na magkakaroon ng kaganapan simula bukas ay simula September 11 at September 12. So narito po ngayon ang ating mabait at talagang walang kaduda-duda, malinis na umalis sa DOST. Walang korupsyon. Professor Secretary Roy De La Peña. Good afternoon, karangalan po na ma-interview sa AFP Radio. Salamat Beth, salamat Teresa. Yes, okay. Naku, nakakatuwa. Na-excite kami ni Friend Beth dahil kayo po ang kasama namin ngayon. Pero tayo po hindi na po magpapaligoy-ligoy. Siyempre po, yung oras po dati napaka-importante. Friend Beth, ikaw muna ang unang magtanong kay Sir. Ako na mauna. Yes. Sir, ipaliwanag niyo po sa akin kung ano po ang PhilAAS. Yun po. Ang PhilAAS ay isang private association, itinayo noong 1951 na ang layunin ay maipalaganap ang paggamit ng siyensya at teknolohiya bilang isang instrumento sa pag-unlad ng ating bansa. At ang basically ay ang kanyang mga adhikain ay may tungkol sa pag-create ng awareness about science and technology and its importance, ang pagpapalaganap din ng mga informasyon lalo na sa mga bagong teknolohiya at ang pag-share ng mga resulta ng mga research na ginagawa ng kapwa natin Pilipino. Isang malaking bagay na ginagawa namin ay pag-aralan din kung ano yung mga policies na maaaring i-recommenda sa ating mga leaders at pinaka-importante din yung ating kagustuhan na yung ating kabataan ay mahilig sa science at technology. Okay. Yes, sir. Yes. Yes, tanong ko lang po kay Sec Boy. Bakit po itong department na ito po ang inyong napili na i-manage? Ang Department of Science and Technology? Yes po. Ito pong PhilAAS na to. Oo. PhilAAS, yung asosasyon na ito, ako'y matagal ng miyembro dito. Naging presidente na ako nito noong pang bago ako maging kalihim ng DOST. 5 taon ako naging presidente na niyan. Nung ako'y mag-retire na sa DOST bilang secretary, ay pinakiusapan nila akong mag-take over uli as president. So mula noong 2022 hanggang ngayon ay presidente na uli ako nitong PhilAAS. At siguro
since kami ay magdadaos na ika-75 taong anibersaryo next year, pagsisikapan namin hanggang yun man lang ika-75 anibersaryo ay makapaglingkod ako ng todo-todo. Ayun. Yes, Fred. Sir, paano ba magiging membro ng PhilAx? Sino-sino po, ano po yung mga benefits ng pagiging isang PhilAx member? Wala kaming strictong requirements, kahit ikaw ay nasa ang linya, basta ang may interest kang tumulong i-promote ang science and technology ay pwede kang maging miyembro basta merong magno-nominate sa iyo at syempre merong mga membership fees na pagbabayaran na hindi naman malaki. Ang isang kagandahan nito, meron kaming iba't ibang division na kung saan ikaw ay mapapabilang, may 8 divisions. Ang PhilAx, meron kaming division for dito sa mga mathematics and other physical sciences. Meron kaming division ng health, meron kaming division ng engineering and industrial science, meron kaming division ng environmental sciences, meron kaming social science division. Iba yan, all in all, na kung saan ikaw ay pwedeng mapabilang sa so itong aming gagawin ngayong convention ay aktibo lahat itong iba't ibang division namin. Meron kaming vice president for each division. Ang dami palang gawain ng inyo pong organization po ito, sir, po? Organization po. Oo, kami private association. Wala kaming budget na tinatanggap sa gobyerno. Sariling sikap kami at ika nga pasipagan na lang, Okay. Ano po yung... Sir? Yes, Brenda. Go ahead. Sir, hindi ba po ba nag-overlap ang pagiging membro? Sa NAS, mayroong membership, sa NRCP, may membership. Hindi po ba sila pwedeng tumalon dun sa... Bahala na yung tao. Bahala na yung tao kung saan niya gusto. Pwede naman samahan lahat eh. Hindi naman kami namimilit. Oo, marami rin naman sumasama. Kasi po maganda yan. Maganda po yung organization kaya maraming sumasama. Kasi yung inclusivity ay mahalaga. Kasi kung ikaw ay mag-a-apply sa NRCP, syempre mahigpit dyan. Kailangan magpakita ka ng ebidensya, nakapag-publish ka ng scientific papers. Kung ikaw ay gusto mo maging miyembro ng National Academy of Science, kailangan mahalal ka muna dyan. Pero dito sa Philippine Association for the Advancement of Science and Technology, inclusiveness ang aming hangarin. Ayun. Okay. Yes. Yes. Okay, sir. Bilang isang miyembro ng inyo pong organization, ano po ang benepisyo na makukuha po bilang isang miyembro po? Well, it's basically yung network ng katulad mo na interesado dito, whether they are coming from the academy, whether they are coming from government, whether they are coming from industry. Mahalaga yung may network ka, lalo na kung sa sector na gusto mo. Kung ikaw ay nandoon sa sector ng information and communications technology, meron kang makaka-network dito na katulad mo rin, na yan ang hilig at yan ang experience. Of course, wala naman kami pinapangako ibang benepisyo, basta masaya, okay lang. Ayun. Importante, masaya. At stress-free. Yes, friend. Ano po yung makakasama namin sa September 12 sa Manila Hotel? Ano po yung makikita namin ito? Ano yun? Friend, hanapan mo ng signal na malinaw. Medyo galaw-galaw ka ng konti. Sa signal mo. Meron kasing... Yan. Every year, meron kaming team. Ang aming team ngayon ay tungkol sa pagpe-prepare sa ating lahat doon sa iba't ibang aspeto ng digitalization. Whether you are from the academy, industry, or government, or from the private sector. Kaya ito ay isang bahagi ng tinatawag na Science and Technology and Innovation Foresight Document na tinatawag na Pagtanaw 2050 na actually ay ako din ang nagpagawa sa National Academy of Science and Technology noong pang 2019
at lumabas noong 2021. Ngayon ay nandun na sila sa aspeto ng implementation at ito ay actually binubuo ng iba't ibang clusters. So merong tinatawag ito in terms of operational technologies ay meron tayong cluster na may kinalaman sa food security, meron tayong cluster na may kinalaman sa sa health and nutrition, meron tayong cluster na may kinalaman sa built environment o kasama yung infrastructure, at meron tayong cluster na nakatuon sa climate change and environmental challenges. Bukod doon, meron tayong tinatawag na enabling technologies na may kinalaman sa governance, sa human resource development, at sa digitalization. Kaya ngayon, nagdaan kami sa 3 island seminar. Yung dinaos namin sa Cagayan de Oro, ang PhilAst ay nakipag-partner din sa DOST doon na nagkaroon kami ng seminar na ang team ay yung blue economy, particularly yung food security, yung trade and industry, yung health and nutrition. Tapos after that, nagkaroon kami ng isang island seminar sa Cebu, ginawa sa Cebu Technological University. Ang diniscuss naman doon ay 2 malalaking sektor, ang energy and water, at bukod doon ay yung tinatawag na infrastructure development. Ang infrastructure or built environment ay napakahalaga sa ating hinahangad na maging kalagayan ng Pilipinas sa 2050. Huwag na natin pag-usapan yung mga problema sa infrastructure ngayon, pero isa rin yan sa gusto naming ma-address. Gaano tayo kahanda sa mga threats, okay? At sa mga hindi inaasahang mga bagay, dahil importante yan doon sa pagtahak natin ng ating landas patungo sa 2050. Noong August 6 naman, yung Island Seminar sa Luzon ay ginawa namin dito sa Quezon City, particular na sa Manila Observatory. Ang kauna-unahang Weather Observatory dito sa Asia ay iyang Manila Observatory. Itinayo noong 1865 at nag-i-exist pa sa loob ng Ateneo de Manila University. Diyan namin isinagawa ang aming seminar on climate change and environmental challenges. So since na-cover na namin yung mga sector na yan, ngayon nakatuon na kami doon sa mga enabling technologies. Nakasama nga dyan yung governance, yung human resource development, at saka yung digitalization. Kaya ito yung team sa darating na September 12. Bukod dyan, ipapakilala namin at gagawa na namin ng award ang 10 PhilAst awardees sa iba't ibang sektor. Meron sa basic science, meron sa applied science, meron sa health research, meron sa engineering research, meron sa public health research, meron sa agricultural research, meron din sa productivity research, meron sa sustainability research, meron din sa process and product and process innovations, at ang pinakahuli ngayon ay yung ICT Award, ICT Excellence Award. Yan po ay merong mga pamilya na nag-donate ng award na yan sa ngalan ng mga importanteng tao sa science and technology sa Pilipinas, at sila rin ang taon-taon nagbibigay ng financial tawag dito prize, bukod sa trofeong napakaganda, meron din pong perang ibinibigay at malaking karangalan ang maging awardee po dito. Yan po ang isang inaasahang makita ng mga tao. Actually sa September 11, ang gagawin namin ay media conference na ipapakilala ito sa 10 awardees. Yes, wow, talagang kompleto Ricardo si Sir. Saan po ba gaganapin yan? Kumbidado ka, Teresa. Kumbidado ka sa September 11 sa media conference. Gagawin sa Philippine Science High School system compound sa kanilang conference room, at makikita nyo ng face-to-face yung 10 awardee na gagaling sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa iba-ibang institusyon. Ayan, nagganda niya na, friend, ha? Pupunta tayo. Okay, so tungo naman tayo, friend, sa pagiging, kayo po ang president ng NASPO ngayon? Right? Kayo po, sir, ang president ng NAS? PhilAst.
Hindi, ang presidente ng NAST ay si Dr. Jaime Montoya. Si Dr. Dating presidente ng PhilAs, si Dr. Montoya. In fact, siya yung sumunod na presidente pagkatapos ko. Pero siya ngayon ay presidente ng National Academy of Science and Technology. Ang ating pong kaibigan din at napakabait sa media na si Dr. James Montoya. Yes, napakabait po sa media. Katulad niyo rin po. Gusto niya po yung mga senior. Pagdasal natin siya kasi meron siyang mahalagang operasyon ngayong araw na ito. Oo, sige, panalangin natin si Doc. Okay, friend, ano pang makaragdagan mong katanungan kay Secboy? At kung meron pang gusto ring sabihin si Secboy na hindi pa rin natin na itatanong. Sige, go ahead, friend. Sabi kasi, ito na yung last term niya, no? Gusto man naman ng miyembro na secretary, kung gusto naman niya sa ibang siguro. Ito yung yung para sa mga ibang mga gawain. Sir, yung tanong po ay, ano yung iipon yung legacy sa Pilas? Friend, ulit-ulit. Medyo choppy ka eh. Yes, sir. Sige, go ahead. Boy, ano po yung mag-iwan yung legacy sa Pilas? Ito na po yung last term nyo. Hindi dahan-dahan lang, friend, at saka wag ka malikot. Wag ka malikot doon sa mic mo. Okay. Sige. Sir, last term nyo na po, ano po yung legacy o yung maganda yung napakalaking accomplishment nyo bilang isang PhilAs president? Yon. Ano bilang PhilAs president. Ano po daw po yung legacy nyo? Unang-una ay na-institutionalize na namin yung ating mga pagdadala ng ating mga seminars sa iba't ibang islands. So every year yan, namimili kami ng lugar. Kung saang lugar sa Luzon, Visayas, and Mindanao, gagawin yung mga island seminars na parang preparasyon na yan doon sa National Convention. Pangalawa ay ako ang nagsikap na maging 10 awards na ibinibigay ng PhilAs. Kasi mula noong 1968 hanggang I think 2010 ay ang award na natin ay 2 lamang. Yung Gregorio Sara Award for Basic Research at saka yung Gregorio Sara Award for Applied Research. So ang ginawa ko ay kinumbisi ko yung mga pamilya, lalo na ng mga prominent scientists na talaga ang malaki ang naging contribution sa science at technology natin. Kaya nagkaroon tayo ng David Consunji Award for Engineering Research, meron tayong Paulo Campos Award for Medical Research, meron tayong Leeds Agri Award for Agricultural Research, meron tayong Lourdes Campos Award for Public Health, meron tayong Ceferino Poliosco Award for Innovation in Processes and Products, meron tayong Michael Purvis Award for Sustainability Research. Ito ay isang professor na British na nag-stay dito for a while, particularly reaching sustainable technologies, lalo na sa energy. At very recent namin yung Francis Ferrer Award for Productivity, at saka itong pinakahuli ay yung Ramon D. Macali Award for Information and Communications Technology. Si Ramon D. Macali actually ay ka-eskwela ko, pero namatay siya during COVID, pero siya ay kilalang-kilala bilang isang napakahusay na pinuno ng IBM. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa region, at marami siyang kontribusyon sa field ng ICT. Ayun. Sir, nabanggit niyo po yung nyo. Sige, friend, go ahead. Sige. Okay, ako muna, friend. Ayusin mo lang muna yung mic mo. Ayusin mo. Medyo nagsi-choppy ka eh. Okay. Okay, ako muna magtanong kay sir. Sige po.
Sir, sa 10 Sige. awardee po ninyo. I'm sorry na hindi masyado matagal kasi lumabas lang ako sa board meeting. Okay. Nagbo-board meeting kami ngayon dito sa Lasal. Ay nag-step out lang ako for a while. Kaya para lang maano dito sa ating interview. Thank Sige. you po, sir. Okay po, friend, si sir ay naghahabol na ng oras. So, hihinga na lang natin siya ng mensahe para sa ating pong mga followers and viewers, mostly OFW at ang ating pong mga sundalo. Go ahead po, sir. Okay. Unang-una, sinasaluduhan natin ang ating mga overseas Filipino workers. Kaya nag-create ako ng isang programa sa DOST during my term as secretary. Ang tawag namin ay I-Forward. Actually, IFWD, Innovations for Filipinos Working Distantly from the Philippines. Ito actually ay pagpe-prepare sa ating mga OFW na umuwi sa Pilipinas, ano? At gusto nilang ang kanilang mga naipon ay magamit sa mga technology-based enterprises. Yan ay tinutulungan ng DOST. Ito naman sa ating mga sundalo, gusto ko pong ipahayag sa inyo na ako ang nagbigay ng napakalaking importansya sa research in defense and security. Napakahalaga po ng aspeto na yan at yan ay ipinaglalaban ko ngayon na maisama natin sa ating pagtanaw 2050 ang pagbibigay ng importansya sa research, gumagamit ng science and technology for defense and security. Kaya ako ay saludo sa ating mga sundalo at kinararangal ko na ako ay ma-interview dito sa AFP Radio. Sa bandang huli, sasabihin ko lang, kung hindi man kayo maka-attend face-to-face sa aming convention, ito po ay masusubaybayan nyo sa Facebook Live. Ayan, naku, thank you sir sa inyo. Pagkan palakpakan po natin, Secretary po natin de la Peña, Salamat. and of course, President po ng PILAS. Thank you so much sir, napakaganda po ng inyong mga naipahayag para sa ating mga kababayan. Aasahan kita, Teresa, sa September 11 at sa September 12. Yes, okay po, muli. Okay, Salamat thank you po. Good luck po sa inyo, mabuhay po. Ayan, okay, ayan, thank you po sir. Okay, ayan, tawagin na natin ang ating partner. Siyempre po, ito po yung ating founder ng Bantay at Kasangahan ng OFW, lang ba kundi si founder, chairman, Albert Guanzon. Bati ka muna sa ating mga followers and viewers, chairman. Okay, so magandang hapon po sa inyo lahat. Sa Mindanao at sa aming mga ka-OFW, magandang hapon, tanghali, umaga, gabi sa inyo lahat yan. Magandang mga naloroon. Sa aming mga kasunod, magandang araw po. Okay, ayan. Tayo po ay may magandang balita para sa ating mga OFW, chairman. Kasi ngayon po ay nagdiriwang ang DOST. Alam mo naman ang DOST, malaki ang mga tulong niya sa ating mga balikbayang OFW or mga hindi na bumalik at nagnegosyo na lang sa pagitan ng I-Forward. Ngayon po ay nagdiriwang sila ng National Science and Technology Week. Alam mo, chairman, itong National Science and Technology Week na to, dito ay hina-highlight ang lahat po ng mga accomplishment ng DOST. Napakarami pag pinag-usapan natin ito eh. Pero bago ang lahat siguro, play muna natin yung ating video, no? Para mapanood ang pinaplay natin, atin po sasabihin kung ano yung mga naging tinalakay doon sa lugar na yon. Kasi ginanap yan dito sa may hotel, Harold Hotel, dyan po sa may Barangay Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Ito po yung media kick-off ng National Science and Technology Week. Yan. Okay, pakinggan muna natin yung mga message po ng ating pong Secretary Renato Solidum at yung mga naging pinakita doon, ang mga highlight kung ano yung mga accomplishment ng DOST. No? Mamaya pag-usapan natin yan. Pero bagong lahat, andyan na muna, andyan na. Okay, papanood natin sa kanila yung exhibit na naganap. Okay, take it away. Okay, panoorin po natin sa ating pong mga followers and viewers. Go ahead. Welcome to the program Buhay OFW. Ayan po, pinapakita po rito yung mga accomplishment po ng ating NSTW. Dito po ay pinapakita po yung mga naging proyekto nila, yung mga Sarai Center, Aquabap, at napakarami pa po yung Talino, Technology Access and Linkage for Innovation, Navigation and Opportunities.
At nandyan din po yung Health Protection, Project Delta, Project Sigma, Project Lupa, Project Omega. Nakita mo, no, Chairman, napakaraming project, ano? Omega. Yes, at syempre pagdating sa health creation, yung pong IFAN o larawan base sa pan water control and monitoring system ng mga farmers ng hipon. Ayan, meron na rin silang mga ano, no? Mga pang water, hindi mauubusan. Okay. Ayan, pinapakita po sa video, yung po nga, meron pa sila ditong... Yan. Oo, ang dami nilang naging ano eh. Alam, paliwanag natin, ito pong 2025 National Science and Technology Week. Ito po ay sinet bilang isang dynamic event. Ina-highlight po ang technologies tsaka mga pangako na improve ang quality ng life ng ating mga kababayang Pilipino. Ito po ay officially kick off ang season at provide ng mga in-depth look sa taong ino-offer po. Ang media kick-off po ay ginanap nga po dito sa May Quezon City para maunawaan pa po yung malalim na kahulugan at appreciation sa mga showcase na pinakita, yung mga technologies impact. Pag sinabi mong Chairman malawak meron diyang human well-being. Yung sinasabing technology aquabac. Naku, medyo to makita natin ng personal. Personal yan para natin kung ano ba talaga yung... Oo, lalo na sa ating mga OFW. Yung palang aquabac na sinasabi, ito yung low-cost negative pressure wound therapy, yung sugat. Yung pong, diba, teka, sige, bago natin tuloy, pakinggan muna natin yung mensahe po ni Secretary Renato Solidum. Para sa ating mga OFW at ating mga sundalo. Go ahead po, sir. Sa ating mga kababayan, sa kasulundahan at OFW, ay hindi ng mga pamilya o kayo mismo, lalo na yung OFW, ay may tsansa na makipag-ugnayan sa DOST at magkaroon ng science and technology-based enterprises. Ang isa dyan yung I-Forward Philippines na kung saan yung gusto nang umuwi o nakauwi na or yung kanilang kapamilya ay gusto mag-business, may training ng 6 weeks. Pagkapos nila at gusto pa nila mag-business, may panabawang training for planning, proposal making, at kung napatunayan ng ibang mga third-party entrepreneurs na magiging successful at kikita sila sa kanilang negosyo, then magbibigay kami ng counterpart funding to 50,000 bucks sa kanilang funding. Sa ating kasulundahan naman, yung mga pamilya nila na meron din mga businesses na kung sakaling gusto nilang may-improve yung productivity ng kanilang existing na business, dapat may-register dyan sa DTI at nagbabayad ng tax lahat, pwede siya matulungan ng DOST sa Small Enterprise Technology Upgrading Program. At kung meron naman mga communities na gusto tulungan, ang ating kapulisan o mga kasunduhan, meron din tayong matulong through the community empowerment through science and technology. Yes, thank you po, sir. Mabuhay po kayo. Alam mo, Chairman, yung I-Forward talagang kilalang-kilala na yun na ating mga BK, no? Bantay Kasangga, ng OFW. Ano ba yung mga natutunan nyo dyan nung umattend kayo sa Taguig, sa DOST Taguig? Di ba kasama mo sila? Kaya yung mga kasamahan natin, yung mga, lalo na yung mga member natin na umatin, marami silang natutunan po. Kaya lang yung iba talaga, mayroon kakulangan sa oras, hindi na gano'ng magkampanan ng kanilang kumbaga yung dedication nila isa alanganin talaga. Oo. So, yun nila, kaya lang, dahil sa oras, kinakapos sila sa oras. So, ngayon, dapat tutupan na nila ito. Yung mga magandang programa nito, kung malaking bagay po talaga ito. Ayan, yan nga po yung sinasabi natin na minsan kaya lang naman hindi natutuloy, yung pag-submit ng requirements, medyo parang wala silang time. Ayan, sa nakikita nyo po sa screen, no? Andyan. Yes. Oo, correct. So, ayan, sa makikita nyo sa screen ng ating pong mga sekretary, nandyan din po si Yusek Sancho Maborang. At syempre, meron ding project yan ng bamboo waiting shed. Bamboo na, gawa na sa bamboo. Yung waiting shed. Oo.
Napakarami, naku, ang dami pag pinatinalakay natin to, kulay oras natin eh. Kaya nga sinasabi, kaya nagkaroon ng parang media kick-off event briefer. Kasi ito yung panapakita yung building smart and sustainable communities. Ito ang gusto nating ma-attenan, Chairman. Kasi yung gaganapin, sana ma-invite tayo dito. Alam mo bakit? Ito Ilocos Region to host the National Science Week 2025. Gaganapin sa Ilocos, ang sarap. At sabi nga, naku, week-long celebration ng National Science and Technology Week. Di ba naka-attend ka na nito yung mga last year? Yes, so lagi nung kayo invite nila. Oo, di ba? DOST NCR. Ito ngayon ay gaganapin sa Lauag City, Ilocos Norte. Sa November 18 yan, 18 to 21. Ang haba, ano? Okay, sagot naman nila transfer yan. Siyempre. Silang bahala doon. At siyempre, ang team nila is building smart and sustainable communities. Kaya maraming mga stakeholders dyan, mga student, at saka mga science community, ma-enjoy nila yung mga science technology na ipapakita dyan. Ayan. Nakapunta ka na ba dun sa Ilocos, Chairman? Hanggang na ako. Bigan na ako. Bigan. Oh, yung maganda yung lugar na yon. Ayun, gaganapin siya sa SM City, Lauag, Robinson Place, sa Lauag, Ilocos Norte, Centennial Arena, at Lauag City Auditorium, Ilocandia Cultural Center. Yung sarap naman, sana maalala tayong imbitahan ng ating mga bossing na nandyan kapon nung nagkaroon ng event kick. Anyway, marami pa po. Hindi naman tayo makalimutan yan. Ano lang naman yan, by land. Alam ko, mas haba niya, parang 9 hours yata yan, or 10. Lapit na yan kasi kaya nga Mindanao. Oo nga, Mindanao nga, nakamotor si Chairman yung pang ang lapit lang yan, ano? Kaya walang problema. Araw ang dinadayon ni Chairman, nakamotor lang, pamindanao. Ayan, okay sa mga taga-Lawag, mag-ready kayo kasi November na yan, 18 to 21, nakakamiss. Sana di kami malimutan. Anyway, ano ba mga balita mo sa mga OFW natin? Yes, kailan lang po, meron po tayong na-repair doon sa ating chapter sa Saudi Arabia na kung kami isang kapabayan natin na minamultato ng kanyang amo ay pinapasok na di umano sa kanyang kwarto. Sumalit, mga ilang araw lang ngayon, nandito na sa Pilipinas, nakawin siya ng repair natin doon. At saka, ano lang yan, transparent na yung natin dahil yung nag-install sa atin, pinroll kagad natin sa chapter natin, tapos umakin kagad yung chapter natin, kaya nagkakaroon nakawin agad. Pamagitan din ng uwa, turo ng uwa. Kasi sila naman talaga yung makapagpauwi yan. Tayo, tulay lang, tayo nabumuli. At nagagay sa kanila paano para makauwi sila. Ayun. Yung binabanggit mo na mga nakaraan na tinulungan, wala na ngayong nagpapakita o nagpaparamdam. Asa na ba yung mga yun? Yes, kasi parang inaano nga ako dahil nga dito mismo sa Kamaren, dito sa paralan ng aking anak. Oo. Ulat ako, may tinanungan ako isang teacher. Sabi ko, ma'am, tama dito yung kasi meron kasi event doon sa school na nagpaano ng dugo ang Red Cross. Ayun, nagtatanong ako doon sa isang teacher. Hindi pa niya ako nalingon. Nagulat ako dahil sa busis ko pala nakilala niya na ako. Nandito ka pala. Ang galing Nandito kayo tumulong sa amin magkakapatid na nakauwi. So siya ngayon pagkatong nandun sa abroad, hindi pa siya tapos nag-aaral. Nag-aaral nung umuwi siya rito. Yung pa kung 2010 ata siya nakauwi. Yung nakaproblema siya doon. Pag uwi siya dito nag-aaral siya sa education yan. Nakapagtapos siya, nakatrabaho na siya, nandito na siya nagtuturo ngayon sa public school. So nagulat nga ako, hindi ako makalimutan, nabulaga din ako. Siya mismo na gano'n. Kaya natin one time, i-interview natin yun kasi under din sa magaganda yung mga karanasan niya at inspirational yung mga nagbigay ng inspirasyon sa ating mga OFW na huwag sila mawala ng pag-asa.
Eh, ang dami nun na, yung pinakita mong picture, ang dami nila. Asa na iba ron? Yung mga lalaki naman, ano yun, hinahanap ko ngayon dahil nga yung mga problema noon, grabe yun. Ang daming iniwanan doon ng pamilya dahil hindi sila pinapasahod. Kumbaga, Grabe, no? so, saka hindi ko makalimutan yung wala na sila makain. Pinupuntahan namin kasama yung river kasi natin. Pilit, river kasi na Sir Mustafa. Pero at least nasa Pilipinas na sila. Nasa Pilipinas na sila. Sa Pilipinas na yun kasi matagal na yung ano na yun. Kaya lang, hinahanap sila dahil nga iba hindi na napaparamdam. So, Sana naman, Chairman, hindi nagpaparamdam. ginawa natin lahat para makauwi sila, matulungan sila. Dapat sana magparamdam na sila kasi meron po tayong programa ngayon para sa mga OFW. Alam po natin na yun namang mga yan, hindi na active OFW, pero dahil nga nag-contribute sila sa pamahalaan natin at isa yung ano nila, and hindi natin silang tulungan dahil nga sa programa natin ay sakop pa rin sila sa OFW. Oo. Ayan, sana naman kung baka napapanood tayo, ay panawagan mo. Okay, sayang yung mga programa na nasa atin ngayon. Oo, sana ma-avail nila, no? Sabihin man lang sila. Oo, kasi So sana, mabuting ano na sila kalagayan ngayon dahil nga ay po natin yung naranasan nila doon sa Apple, sobrang hirap. Hindi ka pagkakain. Tapos iniwanan ka pa ng ilan yung iniwanan ng pamilya doon. Wala tayong nag-aalay, wala na. Meron pa nga nagpakamatay noon dahil hindi na makayanan. Marami po yan. Hindi natin naalalayan ng mga gano'n. Buti na meron tayong mga counseling team. oo. Yung counseling natin. Importante yun eh. So, sana makapanood sila sa video natin. Magpakita, magparamdaman sila dahil kailangan natin sila para sa ating programa. Oo nga, ano ba yung mga programang nakalatag ngayon ng BK? Mga livelihood? Next week natin i-broadcast yung kakre. Kung ano yun, para exciting talaga kasi ito eh. Kaya nag-testing kami kanina. Mayroon pang problema, isang system na lang. Okay. Naku, sana matapos na yung isang system na yun. So, nag-testing kayo? Testing kami kanina. Sino kasama mo? So, bali, sa American base ng mga ano, yung mga boss sa Amerika. Dito sa Manila, mayroon silang technical team na sumusupport. So, kaya may problema pa kundi. Sana maayos na para tuloy-tuloy na ito. Ayun, malapit na. Yung mushroom naman, ano balita doon? Sa mushroom, nag-meeting na po yung ating chairman, si Eddie Sorella. Nag-meeting na po sila sa ating, kailan tayo mag-umpisa dahil naka-ready na po yung yung para sa atin. Malaking bagay din po yung mushroom dahil nga ito po ay para sa food security natin. Maganda rin po ang programa nila. At nakasama po tayo doon. Maganda po yung maganda ang kita sa mushroom kasi ang daming pwedeng gawin dyan eh. Yes, dyan po yung mga mushroom sisig, mga siumay, lahat-lahat, marami magawa natin. Oo, ang sarap ng yung mushroom chips. Yes. Oo. Habang kanina yung mushroom pandesal natin. Ay, oo, yun na. May pandesal, kalamong malunggay, meron yung mushroom pandesal. Ay, naku, sarap yan. Ang kabayanan natin yan, yung mushroom. Siguro baka naman mahal yan. Halos makaano lang naman sila. Sabi ko rin yung pandesal sa pikiri. Kaya lang, sa atin, medyo masarap at malinang healthy siya. Maganda siya talaga ng mga katilikin nito kasi ito yung natin sariling atin talaga. Ayun. Sana magsimula na yan, para matikman na natin yung mga alam mo, mati natin ang ating kaibigan, si Jillian. Yan, si Miss Jillian. Money Magnet.
Oh, matagal na kayo hindi nagkikita niya na. Nakita mo na ba yung mushroom farm nila? Oo, last matagal na yung last natin pagkikita sa kanya. Oo. Doon sa farm nila. Kailan wala na tayo? Ito yung ano niya. Oo, kasi nagkita kami personal dahil kasi sa biglang pagyao ng ating kaibigan na si RJ Macho Guapito, yung ating ding isang partner dito. Si RJ bigla po siyang nung napunta po kami ng Palawan doon po siya inabot. Nagkaroon po siya ng attack doon, para stress yata, napagod. Kasi nga tapos nung event doon tumuloy pa sila sa El Nido doon sa mga sinusuportahan nilang mga katutubo. Nag-ilang days pa sila doon. Kaya nung pauwi na, kasi nauna na kami dahil wala na kami accommodation sa El Nido Kaya nauna kami sa kanila. So, nakakabigla na si RJ Guapito ng Kalinangan TV, pauwi na pa ng Pilipinas, on the way to airport, bigla na lang daw bumagsak. 44 years old lang si RJ Guapito. Pero si RJ, kilala mo ba siya? Siya yung partner ko din dati. Yung ano siya, T-Bird siya, T-Bird. LGBT siya. 44 years old lang siya. Kaya yung mga nakakakilala sa kanya sa Double D, wala na po ang ating RJ Guapito. Wala na po. Siya po yung Kalinangan TV at president ng Kiwanis. Sa edad pong 44, siya po ay kinuha ni Lord dun pa sa Palawan. Na-confine pa siya ron. At alakala namin stroke, pero ang kanya palang sakit ay leukemia na hindi niya pinapansin. Yan, kaya ayun, nung umatake, bigla na lang. Kaya condolence po sa family, malungkot man po tayo. Ang huling kasama namin noon yung nag-meeting kami kasama si Councilor Doray de la Armente. Kaya nabigla din si Councilor Doray kasi nga magkakasama lang kami nung araw na yun na bago kami pumunta ng Palawan. Bigla na lang kasi sabi nga, Chairman, enjoy life. Hindi natin alam ang buhay natin, kung kailan. Yung mga involved dun sa flood control, enjoy na yung buhay nila. Pero mo, umihiga sila sa millions. Grabe, 250 to 300 million ang pinag-uusapan, hanggang billions. Nakakalungkot yan. Nagmamonitor ka ba? Monitor ako. Kaya lang, hayaan natin sila, Panginoon na bahala sa kanila. Tayo ma-stress dyan, hayaan na natin ang bahala na ang langit kung sino yung dapat maparusahan. At yun naman pong walang kinalalaman na sinasabit, pakinggan nyo muna po ang kanilang side. Huwag nyo po rin i-condemn agad kasi wala pa namang ebidensya. Diba, Chairman? Alam ko dyan sa lugar mo, wala namang walang baha dyan wala naman atang flood control dyan. Diba sa Caloocan, wala naman siya. Wala naman dito, wala naman problema rito sa amin. Oo, ang mahirap kasi, wala nga baha, pero ginagawa ng project na flood control para makakuha ng Walang problema dyan, yung pag bahain yung nangurakot. Yung problema dyan, baka nila yan. Walang bahain talaga. Oo nga dami na nasasabit na pangalan ng politiko. Ano ba yun? Sana naman magtapat na lang, wag nang mag-deny kasi alam naman pag nagsisinungaling. Kita mo, di ba? Yung isang nag-iimbestiga, ngayon siya naiimbestigahan. Puy nga naman talaga, Ayan, sana naman matatapat. Kailangan talaga magmumula tayo yung mayroon tayong sariling huwag tayong umasa sa kanila. Oo, yun na tama. Sa ating mga kababayan, wag po kayo ma-stress, wag kayo ganong manood. Pakinggan na lang nyo yung mga magiging resulta niyan. Okay, anyway, bakit may karagdagan ka pa ba ang balita? Sunod kasi, isama na natin dito yung sinasabi ko yung isang OFW na magkakapatid na nagpupulagaan kami sa school. Isama na natin. Oo, mukhang dumalawak na yung mga mo dyan sa Caloocan
Okay lang yan. Yan po ang aming headquarters ng Bantay at Kasangga na OFW. Sa Caloocan po matatagpuan nyo. Yan. Pagka ano yan, open na talaga yan sa public. Yung lahat ay makapunta at makahingi ng mga livelihood at tulong. Marami na naging inquiry. Oo nga eh. Di bale, malapit na maalis ang Ghost Month kung September. Wala na si Ghost Month, siguro naman iiwan na tayo rin yan. Pare-paro tayo na Ghost Month. Alam naman natin yung Ghost Month, parang Chinese, ano yan Philip. Pero, maniniwala ka dahil marami tayong mga businessman na Chinese na sinusunod yan, kaya very successful sila, hindi sila tinatamaan ng hagupit ng Ghost Month na yan. Yung mga bawal dyan wag ka raw mag-open ng business, wag magpa-construction during Ghost Month, kasi ayan po ang mga resulta, talagang pahihirapan ka sa pera, may scam ka pa. Ayan po. Scammer talaga, kaya saan. Kaya, ayan, tapos na ang Ghost Month, ilayo nyo na kami ni Chairman sa scammer. Ultimong FB ko, nahack pa. Kaya ito, yung FB ko na may marami ng followers, 7,000, yun ang binan ng Facebook. Tama na kong ginagawa, itong Facebook na to. Sige. Siguro, ikaw na muna yung ano bang iyong karagdagan mo? Kung wala na, pansamantalang ka na rin magpaalam. Pansamantalang mo kayo magpaalam kasi sa ating mga ka-OFW, sa ating mga kasangga, intentahan na po natin ang ating magandang programa dahil ay tinitisingin na po namin ito. Yan. Kaya lang, mayroon pa sin na hindi pa gumana masyado. So, sana bukas, susunod na araw, okay na lahat. Yes. Okay. Papapalo mo natin. Kung kayong mainit, tigagawa namin lahat para makatulong sa inyo. Para hindi na kayo maghihirap dyan. Hindi kayo masyadong mag-isip sa kapadala niya sa Pilipinas. Mayroon kayong pagkabuhayan dito na maganda. Oo nga, ilang taon na natin binubuno yan. Sana mabuo na ngayon. Okay. Sige. Kung sana yung physical na, bukas pwede na sana kaya lang, wala Di bale, mape-perfect din yan ang ating mga boss dyan sa Amerika. Okay, sige, Chairman. Alam ko, susunduin mo pa si baby mo. Salamat po sa inyo lahat. Yes. Okay, palapahan natin si Founder. Okay, sige po. Ang magpapaalam na ba? Meron pa kaming time, no? Meron pa, no? Okay, meron pa tayong time. Sige, go ahead. So, pag-usapan natin yung mga sinabi kanina ni Sekboy. Ano ba yung sa tingin mo talagang napaka-importante na highlight ng kanilang mga ginagawa? Yung mga nakasakin siya ang nagdagdag ng mga artist from noong nag-iben. Hindi ba ako? Oo, friend, medyo choppy ka Hindi na lang pinag-uwas sa salita. Maraming pinag-iben yung akin. Yung internet mo din, ano? Maraming Oo, nagluloko nga mga net ngayon. Ewan ko ba sa mga to, pati yata to na nasasama sa mga nangyayaring flood control Net control. Diba? Yan ang mga controversial ngayon sa atin. Diba? Yung internet mo rin medyo may rin, friend. Okay, siguro paalam na tayo. Masyado itong ating internet connection. Pareho-pareho. Okay, friend, pansamantalang pamamaalam mo. Yes, go ahead. Maraming salamat sa tiwala at pagbibigay. Thank you! Ayan. Thank you na lang ang nasabi ni friend. Sabay na post na siya. Okay, ayan, thank you so much sa ating pong hindi maganda. Oo nga, friend, medyo talaga napaka-choppy ng iyong sige, thank you so much kita tayo sa event ni Secretary. Ayan, sabi niya September 11, wag daw po tayong mawala doon sa kanilang event. Okay, bye bye friend, palakpakan natin Miss Lilibet Padilla, DOST Correspondence. Thank you so much. Okay, ayan, maraming salamat po sa ating mga followers and viewers.
Kami po ay pansamantala na po magpapaalam, pero bago ang lahat huwag po kayong mai-stress sa inyong mga napapanood, napapakinggan sa telebisyon, mga hiring-hiring na kung ano-ano. Huwag po kayong mag-alala. Meron po talaga kahihinatnan ang mga tunay na salarin. Pero sa ngayon po, mga haka-haka pa lang po ang mga sinasabi, mga dinadamay po. Wala pa pong mga ebidensya yan. Kaya wag muna po niyong i-condemn yung mga taong binabanggit ng ating rich couple. 28 million payong. Friend, kaya mo ba yun? 28 million payong at saka 28 luxury cars. Ayan na, marami na po siyang pangalang name drop. Huwag po kayong mag-alala. Yung pong mga inyong mga politikong wala pa naman pong katibayan, iimbestigahan po yan. Kaya huwag nyo na muna po silang ibabas o ano pa man. Hayaan nyo muna po silang magpaliwanag at magpakita ng katibayan na sila ay mga inosente. Marami pa pong lalabas dyan. Upper and lower, marami pa po. Yes. Diba? Laglagan na. Basta po yung malinis ang konsensya, yan po ang natutulog ng mahimbing. Pero talagang in-expose ang baha, nagpaulan ang langit ng maraming ulan para lumabas ang mga ghost project na yan. Grabe, sabi nga nila, alam mo friend, sabi nila, wala na raw lugar sa impyerno yung mga yan. Hindi na raw tatanggapin ni Satanas. Babang-baba na daw po. Hindi mo kasi naman nakailalim na ng impyerno. Oo, nakakatulog pa ba yung makapal na mga balat? Si Satanas nga natakot na lumayo na sa kanila. Ay nako, ayan po, patnubanan ayaw madamay ni Satanas sa kanila. Oo. Yung sa lugar mo, nagbabangka ka pa ba? Nagbabangka ka pa dyan? Hindi na. Pero pag umulan ulit, umanda po kayo. Hindi na. Yung mga multo, lalabas na naman pag nagbaha. Okay, anyway, pagpalain po kayong lahat na nai-involve dyan. Ipag-pray nyo po na malinis nyo inyong pangalan doon sa mga honest at wala naman talagang ginawa. Ipagpalalangin po natin, mabigyan sila ng hustisya kung nasabit pangalan nila. Kung naman po yung sila talagang gumawa ng ganyan, sorry po, wala na po hustisya. Yes, friend. Okay, friend, paalam na tayo. Baka tayo biglang putuli ni ating internet connection. Alam mo naman to, sumpongin Okay, thank you so much, Miss Lilibet Padilla, correspondent po natin sa DOST. At pansamantala rin po tayo magpapaalam. Palakpakan po natin ang ating mga followers and viewers, lalo na po ating mga sundalo. Thank you po sa inyong lahat, ating technical side. At syempre po, ito po ang inyong lingkod, Terry Alpa, para sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasanggas, Sensya, Teknolohiya at iba pa. Maraming salamat po. Dile, 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 yo al miले, 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 miले,